dahil nga sa Biyernes na ngayon, kung hindi, i-assume nyo na lang. Pare-pareho lang naman yan na araw. Kailangan ba talaga tumapat ng Biyernes pag munggo yung ulam? Tulad ngayon, magluluto tayo ng ginisang ginataang munggo overload. Simulan na natin ang pagpapagod. Sampiga dyan tinapayo ay san laso sa kay balkot. Ida nyo pa'y dwara sirin. Ano po yung pinambalot nyong jaryo? Abante ba yan? Kasi kung hindi ko yan kukunin. O kahit yung tiktik man lang na jaryo, kuya, pwede na yun. Ano ba yan? Napaghalataan na naman edad ko. Bumili na rin ako 1 kilong hipon, pero nasa 10 piraso lang talaga yung kailangan ko dyan. Alas 12:19 ng madaling araw. Ayan time check, baka di kayo maniwala. Late ko na kasi naalala na magluluto pala ako ng munggo kinabukasan. Kaya ayun, dali-dali kong pinuntahan itong isang sakong munggo na nakaimbak lang dito sa may gilid. Kasi ngayong gabi pa lang, ibababad ko na sa tubig para kinabukasan, madali na lang palambutin. Diba? So, bali kumuha lang ako dyan ng isang gatang. Marami naman na yan pag naluto. Kaso, nagdalawang isip pa ako, baka kulangin. Kaya ayan, nagdagdag pa ako ng kalahating gatang. Ngayon, hugasan na muna natin dito sa 7 gatang bago natin tuluyang ibabad sa presensya mo. Kahit gaano karaming tubig ilagay dyan kasi ibababad lang naman. Hindi naman natin gagawing togi. Tapos ngayon ay ilalagay po natin ito sa loob. Sa labas pala ng ref. Sa may ibabaw lang. Pagising ko na yan kukunin. Huwag ko sanang makalimutan baka tumubo na. Kinabukasan, Charmail, buksan mo na ang briefcase. At ayan na po ang ating bagong butane gas stove na gagamitin natin ngayon sa pagpapakulo ng munggo. Walang kasamang butane gas ito, kaya bumili na lang ako sa palengke. 50 pesos lang naman bili ko dyan. Ewan ko nga lang kung magtatagal kasi parang hindi puno yung laman. Parang mas marami pa nga yata laman nung gamit kong pabango kaysa dito. At ayan, kinuha ko na po yung binabad nating munggo. Medyo umalsa na, pero buti hindi tumubo. Hinugasan ko muna ulit bago ko tuluyang pinakuluan kasi parang nagkaamoy siya ng kulob ganon. Yung parang bang ampasasang ganon na di ko mawari. Okay na to, so ituon na natin dito sa may butane gas stove. And then paltikin lang yan. Alam nyo, isa sa mga nakakainis sa pag-voice over. Yung bawat eksena sa video, kailangan mong magsalita kahit nakikita naman na nila yung ginagawa mo. Ipapatong ko na yung ganito, bubuksan ko na yung ganyan, hihiwain ko na ang ganito. Kahit nakikita naman na nila sa video yung ginagawa mo. Kung ASMR naman, mga patunog-tunog lang ba, maboboard naman sila. So, voice over na lang tayo, kahit walang kinalaman na sa video yung pinagsasabi natin. Habang inaantay nating lumambot yung pinapakulo ang munggo, inilabas ko naman na ang mga gagamitin nating sangkap. Which is nakikita nyo naman ng inilabas ko, diba? So bakit kailangan ko pang sabihin? Nagtadtad lang ako dyan ng bawang, naghiwa din ng sibuyas at kamatis, at saka meron pa 2 slice ng pork chop. Pork chop yan hindi liempo kasi may buto. Hindi ko lang sure kung tama ako kasi hindi man ako matadero. Hiniwa ko lang yan ng maliliit. And then ginupit-gupitan ko na rin ng sungay, balbas at mga kamay yung mga hipon. Pero hindi ko na inembalsamo like balsamic vinegar. Nasa 10 to 12 pieces lang yan. Pampa-enhance lang naman sa lasa ng munggo natin. Parang ganyan sa baboy din, konti lang. Masyadong malangaw dito sa labas. Ikat ko na yung video, baka mabash pa ako. Chinek ko muna saglit itong pinapakulo ang munggo. Kumikibot-kibot naman na, pero hindi pa umalukaka. Next na sangkap na ipiprepare natin ay ang paghihimay na parang si chaimay ng mga tinapang binalot sa jaryong abante. Ito yung dahilan kung bakit ang daming langaw dito. Nangangamoy kasi. Okay na nga yan. Kinuha ko lang yung mga laman. Itong ulo, ipakain ko na lang sa Aso at sa Pusa. Dinouble check ko lang yung munggo at malapit na siyang maloto. Hanggang sa nung kaunti na lang yung tubig niya. Okay na yan. Pinatayang ko na ng butane. Maya-maya na tayo mag-gisa at tatapusin ko lang itong hinihiwa kong ampalaya para wala na tayong babalikan pa mamaya. At ayan na po yung ibang mga sangkap na gagamitin natin para sa ginisang munggo. May mga kulang pa dyan, mamaya ko na ipakita. Kasi puno na rin naman na itong lamesa. Magigisa na dapat ako dyan ng bawang at sibuyas, kaya ako naglagay ng mantika. Saka ko lang naalala na may karne pala tayo na kailangang titihin. Yung bang isasangkutsa mo hanggang sa lumabas yung mga mantika at mag-brown-brown. Titi ang tawag namin dito sa Pangasinan sa ganong procedure. Agi, agani at titi may karne, yung pilagmulatay kyan, kwanda. Oy, totoo, kada ako nagbibero, kahit
tanungin nyo pa yung mga kakilala nyong purong Pangasinan. Matagal magtiti ng karne, kaya iwanan ko muna to at kukuha muna ako sa bukid ng dahon ng malunggay para gawing malunggay pandesal. Huwag kayo mag-alala kasi tinakpan ko naman yung hipon at tinapa doon kasi yun yung nilalangaw. At ayan, malapit na pong matiti yung karne. Kunti na lang to, palabasin pa natin yung mantika. So, okay na yan. Medyo natiti naman na. So, ipapaliis ko lang yan kasi magigisa na tayo ng bawang at sibuyas. Ayoko nang magsalita. Next is the kamatis. Ayoko nang magsalita. Gigisahin lang nating maigi itong kamatis hanggang sa madurog na yung buong pagkatao niya. Sunod naman na ilalaglag ay ang tinapang nilangaw. Pagkalaglag ko ng tinapa, habang hinahalo ko, para bang humina yung sanitsit ng kawali. Yung para bang hindi na mainit kako. So, chinek ko yung stove natin, wala na palang apoy. Tapos nung binuksan ko, chinek ko naman itong botany cylinder, wala nang laman naubos na pala. Sabi ko na nga ba, hindi to puno kasi inalog ko talaga, parang kukunti lang yung laman. Oy, pero matagal ko rin nagamit ha, nakapaglaga na ako ng munggo, nakapaggisa pa ako, natiti ko pa yung karne, diba? Akala ko nga dyan ng umpisa, di ko matatapos pakuluan yung munggo So dahil sa kagila-gilalas na pangyayaring iyan, nag-change location na lang po tayo ng venue. Nilipat ko na lang dito lahat sa loob ng bahay ni Kuya. Tuloy lang ako dyan sa paggisa hanggang sa inilaglag ko na ang pinakuloang munggo. Kasi kailangan din nating igisa itong munggo. Kaya nga ginisang munggo, di ba? Yung iba kasi hindi na ginigisa yung munggo or minsan may sabaw na siya kapag inilaglag dyan sa ginisa. Kaya hindi na talaga nagigisa. Pero kanya-kanya naman tayo ng trip dyan kung saan ka convenient. Nung nagisa ko na ng maigi, binuhusan ko na ng tubig. Kinakabahan na naman ako kasi kunti pa lang yung nalagay kong tubig, napupuno na itong kawali. May mga gulay pa naman tayong ilalagay dito. So, bahala na mamaya. Ayoko rin kasi nung masyadong malapot na munggo. Tinimplahan ko na agad kasi dire-diretso na to pagkakulo. Nor giraffe cube, asin, paminta. Ayoko nang magsalita. Nilagyan ko na rin pala ito ng patis kanina nung ginigisa ko. Nung tinikman ko, okay naman na dahil sa reaction ko, di ba? Ngayon, ilalaglag na natin ang hipon. Kaso ang masaklap, ayun na nga. Nailaglag ko na yung hipon, inayos ko pa paikot yung paglaglag ko dyan. Nabuhusan ko na rin ng isang pack ng kakanggata. Ang ganda nung itsura, habang binubuhusan ko yan ng puting gata. Napaka-aesthetic. Kaso ang problema, hindi ko na naman napindot ang video. Diyos ko. Ba't kaya lagi kong nakakalimutan pindutin ang video? Siguro sa kaka-Netflix ko to nagka-Alzheimer's disease na rin ako. Napanood ko kasi sa special memory. Nilaglag ko na rin pala yung ampalaya. May kasamang sitaw kasi nahalungkat ko lang sa ref. Bago ko ilagay yung mga dahon-dahon, nagbawas na ako ng timbang. Nagsandok ako ng isang mangkok para mabawasan. Kasi panigurado aapaw na to pag inilaglag ko na yung mga dahon-dahon. Tinikman ko ulit ng may gata na kasi first time ko maglagay ng gata sa ginisang munggo talaga. At ang sarap pala, bagay. Pero alam nyo, mas bumagay yung tinapa talaga sa munggo as in. At dahil sa may gata ito, tapos may kamatis pa, lagyan ko lang ng kaunting suka para hindi mabilis mapanis. Hindi yan maglalasa, wag kayo mag-alala. Ngayon, ilalaglag na po natin ang mga pinakahuling sangkap na mga herbal medicine. Ang dahon ng saluyot na nahalungkat ko lang din sa ref, kaya nagkaroon tayo. At dahon ng malunggay na pinitas ko pa fresh na fresh from the bukid ng Argente. Yun lamang po, ayoko nang magsalita. Antayin lang nating tuluyang malanta itong mga dahon-dahon, tapos okay na. Ayan na po ang ating ginisang ginataang munggo overload. Nag-aklo na ako para matikman na natin ang abilidad ng luto ko. O syempre, di ko na kayo aalukin at mag-isa lang naman ako dyan. Ang sarap nito guys, as in. Hindi ito yung typical na ginisang munggo na nakakain ko. Bago sa panlasa ko, actually yung nagpasarap talaga dito bukod sa gata ay yung hipon at yung smoky flavor ng tinapa. Kaya alam nyo, itry nyo to. Marami siyang sangkap pero hindi naman kailangan na madami kang quantity na ilalagay. Kahit mga 5 pirasong hipon lang, 1/8 kilo ng karne, isang slice lang ba, ganon, 2 pirasong tinapa, tas bawiin mo na lang sa mga dahon-dahon. Kering-keri na yan. So, yun lamang po. Isa na namang recipe ang binago ang tadhana ng ating modern na naging kungkus. Sana masarap din ang ulam nyo kahit di tayo mayaman. Naging marky ba?
Please follow for more cooking vlogs. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity, let's make people happy. Nagtabi na pala ako dito sa may stainless na lagayan para may ulamin pa ako mayang gabi hanggang kinabukasan kasi for sure mauubos na to mamaya.